Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang gabi ang ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Kayo po ay nanonood ng special na programa, ang Vesper program ng Pasig Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan po ng Reasons of Faith Media Ministry. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan, si Brother Melvin Sarmiento. At kasama ko po ang aking technical, si Princess Alia Sarmiento, na maya-maya magkakaloob din ng ating handog na live na awitin, sila ng akin po nga may bahay, si Maiden Sarmiento. Kaya't kayo po ay aming inaanyayahan sa isang programang ito. Tayo po'y magsama-sama na mag-aral ng salita ng atin pong Panginoong Diyos, na may kinalaman din po ang ating usapin sa mga kaganapan sa huling kapanahonan ito. Ang paghahanda po ng mga lingkod ng Diyos sa huling kapanahonan ito. Kaya po tiyakin po natin ang ating pong pansin ay maituon natin sa ating Panginoon habang tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At bago po tayo lubusan dumako doon, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon upang hingin ang kanyang gabay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat niloob ninyo na sa oras na ito ay muling magkaroon kami ng programa, ang Vesper program. Sa kabila po na hindi po kami nabigyan sa pagkakataong ito ng pagkakataon na magkaroon ng fellowship sa amin pong mga kapatiran, ngunit kayo po'y naglaan ng oras at pagkakataon sa pamamagitan po ng social media na kami po ay magkaroon ng programa sa Vesper, magkita-kita sa pamamagitan po ng internet, at kayo po ay aming maluwalhati. Kaya naman aming dalangin ang patnubay ng Santong Espiritu ay aming maranasan sa amin pong gagawing pag-aaral na ito sa pagpupuri sa inyo, upang patuloy din namang lumakas ang aming loob, ang aming pananampalataya sa kabila po ng mga pangyayaring nagaganap sa aming sanglibutan sa kasalukuyan. Bigyan kami ng kapayapaan habang kami po'y nagdadaos ng pag-aaral na ito. Ipagkaloob sa inyong abang lingkod ang karunungan upang anumang bagay na lumabas sa aking mga labi, ito po ay nagmumula sa inyo lamang at hindi sa aking sariling kalooban. Maraming salamat sa katiyakan na kayo, O Diyos, ay aming makakasama alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng paksa, tayo po muna ay makakarinig ng live na awitin na ihahandog ng aking may bahay, si Maiden Sarmiento, at ng aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento. Now you gently break me.
Okay, purihin ang atin hong Panginoon sa mensahe sa awit na ipinagkaloob ng aking may bahay, si Maiden Sarmiento at si Princess Alia Sarmiento. Ngayon po ay dadako na ho tayo sa isang pag-aaral ng isa pong paksa na may kinalaman po sa sitwasyon sa atin hong panahong ginagalawan. Ang atin hong pamagat ng ating pag-uusapan ay preparing for the last days or preparation in these last days. Ano ba yung mga paghahanda na dapat nating paghandaan sa mga oras at mga araw na ito na binabanggit nating mga kabilang sa mga huling araw? Ngayon, may binabanggit ito sa banal na kasulatan. Ito po'y sulat ng apostol na si Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang kapitulo po ay 5 at ang talatang 2, ganito ang sinasabi. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan. Kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Yun po yung dalawang talata na nabasa natin sa unang Tesalonica 5, 2 at 3. Na ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa mga huling araw na ito. Na sinasabi na sa mga kaarawan, pagdating ng Panginoon, itinulad yung pagdating ng Panginoon sa isang magnanakaw. The manner, yung paraan, the manner of Christ's return. Ang magnanakaw ho, naturalmente, hindi po nagsasabi yan o nagpapaalam kung kailan siya magnanakaw. Kaya nga magnanakaw Bubulagain na lamang kayo na nanakawan na pala kayo sa mga oras na hindi ninyo alam. So yung pagdating ng ating Panginoon ay itinulad yung pamamaraan sa isang magnanakaw na walang nakakaalam. At ngayon, doon sa mga talatang ating nabasa, pagka ang mga tao sa sanglibutan umaasa pa sa kapayapaan at katiwasayan, sinasabi mismo ng Diyos, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. So, sa isipan po ng tao sa mundo, may mangyayari pang kapayapaan at katiwasayan. Peace and prosperity. Pero taliwas doon ang sinasabi po ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Partikular na itong si Apostol Pablo, na darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Meaning to say, hindi mangyayari na magkakaroon pa ng peace and prosperity sa sanglibutang ito na ating ginagalawan. Kung Biblia ang pag-uusapan, hindi na mangyayari yon. At itong sinabi ng apostol na si Pablo, yan din po ang sabi sa matandang tipan pa lamang. Sa aklat ni Jeremias, sinabi na po yan. Ngayon, pansinin natin na sa sinabi na ito sa talatang 3 ng apostol na Pablo, itinulad yung pagkawasak ng sanglibutan, gaya ika ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao. Ang atin hong mga may bahay, mga babae na nagdadalang tao, sila po ang nakakaramdam ng tinatawag nilang undescribable pain. Hindi ho mai-describe kung anong uri ng sakit kapag nanganganak ang isang babae. Ngunit dito sa puntong ito, sinasabi dito, lalo na sa practical application ng isang babae bago manganak, sa simula medyo okay pa ang kanyang pakiramdam. Pero ang punto rito, habang ang isang nagdadalang tao ay malapit na sa kapanahunan ng kanyang panganganak, doon nangyayari yung tinatawag na hindi mai-describe na sakit na kanilang nararamdaman. Nakakaawa naman ho talaga pag ang babae ay nanganganak. Hindi ho talaga nila mai-describe, ibang klaseng sakit ang kanilang nararanasan. Yun ay sa panahon na malapit na nilang ilabas yung bata sa kanilang sinapupunan. So dito, merong comparison na sinasabi ang apostol na Pablo na sa sanglibutang ito, yung sakit na mararanasan ng tao, palala ng palala, pasama ng pasama. Kaya nandito yung comparison sa babaeng manganganak. Na sa simula medyo okay pa, pero sa panahon na malapit na niyang ilabas ang sanggol, doon yung undescribable pain na nagiging karanasan ng isang babaeng manganganak na. Kaya yun ang ginamit na comparison ng apostol na si Pablo doon sa mangyayaring kaganapan sa ating sanglibutan na ginagalawan sa huling kapanahunang ito. Ngayon, meron tayong mababasa dito sa sulat
ng ating kinikilalang propetisa na si Ginang White sa Review and Herald noong November 24, 1904. Ang sabi niya ay ganito: "The time of trouble, which is to increase until the end, is very near at hand. We have no time to lose. The world is stirred with the spirit of war. The prophecies of the 11th of Daniel have almost reached their final fulfillment." Napansin niyo, sa sinabing ito ni Ellen White, yung sa panahon ng kawakasan, panahon ng kabagabagan, itong kabagabagang ito ay mag-i-increase. Ibig sabihin, lalala hanggang sa katapusan. Kapareho yung kanyang sentido ng panulat doon sa sinasabi naman ng apostol na si Pablo. Tulad sa isang babaeng nagdadalang tao na manganganak na. Titindi yung panahon ng kabagabagan na mararanasan ng mga tao habang palapit na ang wakas ng sanglibutan. Kaya't wala dapat tayong sinasayang na oras. Kaya binanggit niya nga rin dito na ang ating sanglibutan ay talagang stirred with the spirit of war. Kaya doon naman ay kinote niya yung sinasabi sa chapter 11 ng Aklat ni Daniel patungkol po sa magiging kawakasan ng ating sanglibutan. Ang dagdag pa niya ay ganito. Sa Prophets and Kings, page 537, "The present is a time of overwhelming interest to all living. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes, have their attention fixed upon the events taking place about us. They are watching the relations that exist among the nations." So sinasabi rin ni Ginang White yung kasalukuyang panahong ito na mayroong tinatawag na overwhelming interest. Yung lahat ng nabubuhay sa sanglibutan, kasama na yung mga pinuno ng ating sanglibutan, kasama na yung mga taong may matataas na posisyon na tinitingnan nila ngayon, yung attention nila ay nakatuon sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. So ang sinasabi rito, yung mga tao, hindi lamang sa mundo ng relihiyon, kundi sa mundo ng secular, nakatuon sila doon sa mga pangyayari sa sanglibutan with overwhelming interest. Ibig sabihin, matindi yung interest nila. Bakit ganito yung nagiging kaganapan na ng ating sanglibutan? So makikita dito sa isipan na sa mundo ng relihiyon at maging sa mundo ng mga pinuno ng sanglibutan, sa secular point of view or sa secular perspective, nakikita nila na yung galaw ng ating sanglibutan iba na. So ang usapin na ating pinag-uusapan ay hindi lang patungkol sa isipan ng relihiyon, kundi maging sa isipan ng mga taong walang interes sa relihiyon. Nakatuon ang pansin kapwa dito sa mga matinding kaganapan sa ating sanglibutan. Sa sunod, ang sabi pa rito, "They observe the intensity that is taking possession of every earthly element, and they recognize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis." So yung kanilang nakikita, yung kanilang naobserbahan, yung intensity, yung mas matinding nangyayaring kaganapan dito sa atin pong sanglibutan, kinikilala nila na merong matindi na magaganap pa sa ating sanlibutan. Na ang ating sanglibutan ay nasa matinding krisis na kinakaharap. Wow! So ito po ay hindi dapat isinasantabing usapin. Kung akala po ng ibang mga tao na ang usaping ito ay pangrelihiyon lang, hindi po. Nagkakaisa dito sa isipan na ang ating sanglibutan iba na ang itinatakbo. Merong espiritu ng panawagan na kumikilos sa mga puso't isipan ng tao anumang mundo siya merong kinabibilangan. Yung nabanggit natin, mundo ka man ng relihiyon o mundo ka ng secular perspective. Kagaya ng sinasabi rito, dagdagan pa natin ng information. Kung ang usapin ay global warming, may sinabi dito yung si Tony Blair, yung kanyang apila sa mga world leaders, ang sabi niya rito, "What is not in doubt is that the scientific evidence of global warming is now overwhelming. The consequences for our planet are literally disastrous." Ito daw ay hindi na dapat pagdudahan na yung mga ebidensya scientifically patungkol sa global warming ay napakarami na, overwhelming. Yan ang sinasabi niya.
yung consequences, yung magiging kaganapan ng ating planeta ay talagang disastrous. Mapangwasak. Tingnan nyo. Ito yung isa sa example na yung mga pinuno ng sanglibutan, meron ding ganong pananaw kung sa sitwasyong nangyayari po sa ating sanglibutan. Ang sabi pa niya rito, this disaster is not set to happen in some science fiction future many years ahead, but in our lifetime. Unless we act now, these consequences, disastrous as they are, will be irreversible. Ito daw, disaster na ito ay hindi mangyayari sa panghinaharap o sa pangmatagal pang panahong kinakaharap, kundi mismo sa ating kapanahunan magaganap ayon sa kanya yung disaster maliban na tayo'y sama-samang kumilos at solusyonan ito. Ang context niya, global warming. Yung abnormalidad na klima ng ating sanglibutan. Yung pag-init ng ating sanglibutan. Kaya nagaganap yung mga natural calamities, natural disasters. Yun yung kanyang point of view sa sinasabing ito. So nakikita niya yung abnormalidad ng takbo ng sanglibutan. Kung hindi daw tayo magsama-sama at gawa ng paraan ito, ay talagang matindi ang mangyayari at hindi na ito mababago. Irreversible. O ngayon, meron pang isang author na ang librong ito ay The Revenge of Gaia ni James Lovelock. Ang sabi niya rito sa page 6, we are now approaching one of these tipping points and our future is like that of the passengers on a small pleasure boat sailing quietly above the Niagara Falls, not knowing that the engines are about to fail. Tayo daw ay palapit na ngayon sa tinatawag na tipping points. Kumbaga parang pag isa larawan ito na yung example na parang tataob na. Tataob na yung atin pong sanglibutan. Tipping points. Doon sa punto na tataob na ito. At ang atin daw panghinaharap, yung future natin ay itinulad niya sa isang maliit na bangka na namamangka doon sa Niagara Falls, na yung maliit na bangkang yun, nasira pa yung makina. Kung alam naman natin kung ano po yung lugar na pinag-uusapang Niagara Falls. Ito'y matinding lugar ito na kapag ikaw ay hindi maayos yung sasakyan mo, dire-diretso kang babagsak doon sa malaking at dambuhalang talon or falls. Itinulad niya ang ating sanglibutan sa isang bangkang maliit na nasira pa yung makina at tayo ang pasahero doon. So itong mga, sa mundo na yung scientific perspective, sa mundo ng mga pinuno ng ating sanglibutan, ganun din po ang kanilang nakikita. Lalo na sa mundo ng relihiyon o pananampalataya. Dahil sinabi po ng ating Panginoong Diyos mismo, yung masamang sitwasyon ng sanglibutan sa huling kapanahunang ito na ating ginagalawan. Isa pang abnormalidad na nangyayari, ang sabi dito sa last day events, the waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. Napansin niyo yung abnormalidad na nagaganap. Yung waters of the deep will overflow their boundaries. Di ba yung tubig may boundary lang naman talaga yan. Yung dagat kung hanggang saan lang siya, doon lang siya. High tide man yan, hanggang doon lang yung boundary niya. So ngayon makikita natin dito na yung abnormalidad, yung mga buhay daw at mga ari-arian ay wawasakin ng apoy at baha. Isa pang karagdagang sinabi dito ni Ginang White sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 11. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. Alam nyo, sinulat pa ito ni Ginang White, 1909 pa. Yung kaninang pinagbabasa natin, ilan lang sa example ng mga pinuno ng sanglibutan na magagaling din. Ngayong 21st century yun nila naisip, pero ito, binanggit na ni Ellen White noong 1909. Yung kalamidad sa lupain at sa dagat, yung sitwasyon ng ating lipunan, yung mga panganib at pangamba ng digmaan ay matindi na ho. Sinasabi ng mga pangyayaring ito yung mga
event na lalong palala ng palala dahil ang ahensya ng kasamaan ay nagsasama-sama na ho ng lakas. Yung espiritu ng kasamaan, yung mga demonyo sa pangunguna ni Satanas ay nag-iisa na sila ng lakas, pinapalakas nila ang kanilang puwersa dito po sa huling dakilang krisis na magaganap sa ating sanglibutan. At itong tandaan natin, lalo na sa mga kapatid, yung final movements, yung galawan sa mga masasamang pangyayari, magiging mabilis, rapid. Itong sitwasyon natin, isipin natin yung kasalukuyang sitwasyong ito. Mabilis ito, itong naganap na coronavirus. Dito lang sa Pinas, ito lang munang pag-usapan natin. Bagamat ito'y pang buong mundo. Mabilis yung deklarasyon, lalo na, hindi ka na makalabas ng bahay mo. Kaya nga wala tayong nangyayaring pagpupulong sa araw ng Sabat sa atin hong mga gusali, dahil naka-lockdown tayo sa ating mga tahanan. Hindi pwedeng lumabas talaga. So ito ay isa sa example na nagaganap ngayon na ang sitwasyon ay parang naging mabilis na ganito na, bigla na lang pagising natin sa kinabukasan, ganito na yung sitwasyon na ilang linggo na tayong hindi nakakalabas ng ating mga tahanan dahil nga po sa pagkalat nitong coronavirus na ito o COVID-19 na tinatawag. Isinasabi rito ng ating propetisa, yung final movements, lalo na sa huling kapanahunang ito, magiging mabilis pa. So dapat, sa mga Kristiyano, lalo na sa mga Seventh-day Adventist, anticipated dapat natin kung ano yung matinding kaganapan na magiging mabilis pa. Na kapag hindi tayo handa sa huling araw na ito, mabibigla talaga tayo, lalo na sa mga pangyayaring inaantabayanan natin sa Bible prophecy. Ngayon, ang Diyos naman po ay hindi nagbibigay agad ng tinatawag na pagbibigay ng kanyang judgment kung hindi siya muna magbibigay ng warning. Kaya, sundan natin, heed God's warning. Dahil sa biblical narrative, noon pa man, maging sa panahon noon ni Noah o ni Noe, bago gunawin ng Diyos ang sanglibutan, nagbigay siya ng babala sa pamamagitan po ni Noe. So yan po yung sinasabi natin na ang Diyos, hindi naman agad nagbibigay ng kahatulan sa tao, nagbibigay ng palugit, kaya ang Diyos natin ay Diyos na mapagpahinuhod, long-suffering God. Nagtitiis siya ng mahabang panahon sa panahon ni Noe, 120 years. Ang binigay niyang palugit sa mga tao para kilalanin siya, sumakay doon sa arka na pinagawa ng Diyos kay Noe. So, hindi nangyari at si Noe lang ang naligtas kasama ng 3 anak na lalaki, 3 mga manugang niya at yung kanyang asawa, kaya 8 lang ang naligtas. Maging sa panahon ni Lot sa Sodoma at Gomorrah, sinama pa nga ng mga anghel yung kanyang asawa, bagamat bantulot. Pero nung binuhos na yung apoy at asupre sa lugar ng Sodoma at Gomorrah, sa kabila ng babala ng Diyos, na huwag lilingon, yung asawa ni Lot lumingon, kaya naging haliging asin. At ang nakaligtas nga po doon sa dilubyo na yon ay si Lot at yung kanyang 2 anak. So makikita natin dito na sundan natin yung warning. Mayroong warning. May babala na sinasabi ang Diyos bago niya igawad yung kanyang kahatulan. So sa huling kapanahunang ito, mayroong mga babala ang Diyos na sinasabi. Halimbawa, itong sabi sa Desire of Ages, page 634, isinulat ito noong 1898. Late 19th century pa ito. Itong nagaganap sa atin ngayon, 21st century. Itong late 19th century, sinabi ni Ellen White, pakilagay sa screen, so Christ's disciples were given warning of the destruction of Jerusalem. Those who watched for the sign of the coming ruin and fled from the city escaped the destruction. So now, we are given warning of Christ's second coming and of the destruction to fall upon the world. Those who heed the warning will be saved. Napansin niyo po rito sa pangungusap na ito ni Ellen White. Sinasabi niya rito, yung mga alagad ni Kristo ay binigyan ng warning, yung mga signs, babala, bago wasakin ng Jerusalem. At itinulad dito, nandito yung comparison sa katapusan o sa kawakasan ng sanglibutan, bago dumating si Kristo, mayroon din mga warning at babala. So ang comparison, binigyan ng comparison, yung una yung destruction of Jerusalem, na matindi din ang naging
kahatulan ng Diyos sa mga Hudyo nung nawasak ito. Yan po yung kinumpara, although sa katapusan ng sanglibutan bago dumating si Kristo, mas matindi itong destruction na magaganap. Pangbuong mundo na ito eh. Pero ang ginamit na comparison dito, nung paghalin tulad, ay yung destruction ng Jerusalem. So yung mga alagad noon ng ating Panginoon, nagbigay babala ang ating Panginoon na mababasa sa Luke chapter 21 verse 20. Pansinin po natin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang babala sa mga alagad niya. Ang sabi rito, "And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh." Sa wikang Pilipino, kapag nakita na ika ninyo na kinukubkob ang Jerusalem, malapit na yung kanyang pagkawasak. Doon sa binasa natin sa Complete Word Study Bible, napansin niyo po yung Greek word na kuklo, kasunod ng word na compass. Kasi ang ibig sabihin ng compass, or sa wikang Pilipinong salin, na kukubkob, ito po ay galing sa Gregong salitang kuklo na nangangahulugang surrounded. So meaning, ang warning ni Jesus sa kanyang mga alagad doon sa first century setting, kapag nakita na ninyo na ang Jerusalem ay pinapalibutan, surrounded by armies, at ang kapanahunang yon, ang makapangyarihang kaharian na yung Roma. Therefore, Roman armies ang magpapalibot sa Jerusalem. Papaligiran nila yan. At ngayon, ang sabi ng Panginoon sa verse 21, "Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto." So sinasabi po rito, kapag nangyaring nakita ninyo na pinapalibutan ng Jerusalem, yun ika na nasa Judea ay tumakas na papunta sa mga bundok. At yun namang nasa loob ng Jerusalem, lumabas. Ito'y kahalintulad ng sinasabi ni Mateo sa 24 mula sa talatang 15, na yung mga nasa bubungan, tumakas na kapag nakita ninyo na pinapalibutan ng Jerusalem. Pareho po sila ng context ni Lucas, doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga nag-aani sa bukid, sa labas ng Jerusalem, ay diretsyo na sa pagtakas. Huwag na kayong pumasok pa sa loob ng Jerusalem para kunin kung anumang merong ari-arian kayo nandun. Yung nasa bubungan naman, huwag nang bumabat pumasok pa sa loob ng bahay para kunin yung mga inipon yung salapi doon. So, matindi yung urgency na kapag nakita ninyo yung sign na pinalibutan ng Jerusalem, diretso na kayo sa pagtakas. Huwag na kayong magkaroon ng kaabalahan na pumasok sa bahay, kumuha ng balabal, o ano paman. Kasi ito po, sa naging takbo ng kasaysayan ng 70 AD, bago ang 70 AD, ang Jerusalem ho talaga, sa history, makikita ninyo, nilusob po yan ng Roman soldiers. Nung 66 AD, ang unang sumugod dyan ay si Cestius. Si Cestius Gaius nung 66 AD. Tandaan ninyo na yung warning na nabasa natin ni Kristo sa Luke 21 at sa Matthew 24 ay naganap for about 31 AD. So from 31 AD, lumipas ang ilang taon, 66 AD, lumusob po si Cestius, si General Cestius Gaius, pinalibutan niya ang Jerusalem. Pero ang sabi ng mga historian, kung maghahanap kayo ng historian, isa na dyan si Josephus, si Flavius Josephus, na nabuhay mismo nung panahong yon. At ganun din ang isang historia naman, ang pangalan ay Milman. Doon mababasa ninyo ang sulat, in particular ni Flavius Josephus, na nung napaligiran na ni General Cestius nung 66 AD, ang Jerusalem napaligiran na niya. Without any least apparent reason, they withdraw from their attack. Wala man daw maliit na dahilan. Hindi nila tinuloy yung pag-atake. Parang ipinakita lang doon sa mga nasa loob ng Jerusalem na pinapalibutan sila. And then, umalis na yung mga Roman soldiers. Naalala ng mga alagad ni Kristo, Hudyo man, mga Hintil man, yung warning ng Panginoon na kapag nakita ninyong nakukubkob na ang Jerusalem or napapaligiran na, tumakas na kayo. Yung nasa bubungan, wag nang pumasok sa loob ng bahay, diretso na sa pagtakas. Yung nasa labas ng Jerusalem, nasa bukid, wag na kayo pumasok para kumuha pa ng balabal, diretso na sa pagtakas. At sinunod po yon ng mga alagad. Ngayon, itong matitigas na ulo ng mga Hudyo, nung nakita nilang umaatras ang kasundaluhan ni General Cestius, abay hinahabol nila, nagkaroon pa ng labanan, at nanalo doon yung mga Hudyo, kaya lalong nagmalaki yung kanilang mga puso.
Lalo nilang sinasabi na, naku, wala talagang tatalo sa kanila. Dahil ang tingin nila, ang Diyos pa rin ay nasa kanila. Hindi nila iniisip na yun mismo ang warning ni Kristo na malapit na ang pagkawasak ng Jerusalem kapag nakita ninyo na pinapaligiran na ang Jerusalem. Ngayon, ito. After 4 years, nag-resume ng atake ang Roma. Ang nanguna na ho doon ay si General Titus noong 70 AD. At doon sa 70 AD, pakilagay sa screen, doon makikita na naganap, ito yung pagkasalarawan ng artist, naganap yung pagkawasak, the fall or the destruction of Jerusalem noong 70 AD. Makikita nyo yung pagsasalarawan ay mas matindi yung kaganapan kung ang babasahin ninyo ay ang history na isinulat ni Flavius Josephus at maging ni Milman. Mamaya babasahin natin yung ilan. Ano ho? So, milyon ho na mga Hudyo ang namatay. Yung mga buhay, dinalang bihag at alipin at pinagbili sa iba't ibang bansa. Kaya mga Hudyo scattered from 70 AD. Milyon na mga Hudyo ang napatay ho dyan. Ngayon ito. Babasahin natin sa Great Controversy, page 594. Before his crucifixion, the Savior explained to his disciples that he was to be put to death and to rise again from the tomb. And the angels were present to impress his words on minds and hearts. Bago ang pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo, ipinaliwanag na ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya'y papatayin. Pero mabubuhay sa ikatlong araw. At diyan po ay maging yung mga anghel, ayon sa pagkasulat ni Ellen White, ay tumulong para maitatak, ma-impress puso't isipan ng mga alagad yun pong sinabi ng Panginoon. Pero doon mismo actually sa pagkasabi sa Matthew chapter 16, pag binasa niyo ang kasaysayan mula sa verse 21 at patuloy, nung kinikwento o sinasabi ni Kristo yung magaganap sa kanya. Anyway, hindi lang sa Matthew chapter 16. Chapter 18, chapter 20, nandoon din yon. Ngayon, ang tumutol doon ay si Pedro na hindi mangyayari yan sa iyo, Panginoon. Bakit? Kasi may mga isipan pa sila, yung popular beliefs na mananatili pa at magiging maayos ang Jerusalem kasi maghahari yung Kristo na kasama nila. Kanilang ibabagsak ang Roman government. Ang isipan noon ng popular teachings na kinuha ng mga Hudyo ay talagang literal na magtatayo yung Kristo ng kingdom nung panahong yon. Kaya hindi nila pinaniwalaan yung sinabi ni Kristo eh. Kaya nga nung hinuli ang Panginoon at pinatay, tumakas sila. Parang yung kanilang pag-asa na maitatag yung kaharian ni Kristo nung panahong yun, nawasak na. Dahil iba yung kanilang thinking. Ang punto dito, kaya natin sinasabi ito, ang punto, gusto ng Panginoon na yung bawat salita niya, pakinggan natin. Yung mga warnings niya, pakinggan natin. Kaya nga yung babala niya nung panahon pa ni Noe, panahon ni Lot sa Sodoma at Gomorrah, panahon before the destruction of Jerusalem, ipinaisip ng Panginoong isipin niyo mabuti yung aking sinabi. Kaya nga, during the destruction of Jerusalem, noong 70 AD, ni isa sa mga Kristiyano walang napahamak. Wala hong namatay doon. Kasi nung nakita na nilang kinubkob ang Jerusalem, literally po tumakas sila sa mga kabundukan. Malayo doon sa lugar na yon. Literal na tumakas sila. Dahil, syempre, nung nabanggit natin na nung umatras yung mga nagpalibot na Roman soldiers sa pangunguna ni General Cestius, bumukas, syempre, binuksan yung malaking gate ng Jerusalem. Abala yung mga Hudyo. Kaya ginuha ng pagkakataon yun ng mga Kristiyano na makaalis doon sa lugar na walang gumambala. Nakatakas o talaga sila. Kaya after 4 years, nag-resume ng atake. Ngayon, isa pa. Sabi ni Ginang White sa Great Controversy, page 594, so in the prophecies, the future is opened before us, as plainly as it was opened to the disciples by the words of Christ. The events connected with the close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. But multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Kaya makikita natin yung propesiya patungkol sa panginaharap, binubuksan ngayon sa atin, ipinapakita ng Diyos sa atin kung ano ang magaganap sa hinaharap. Kung paano binuksan ng Panginoon sa mga alagad niya yung mga magaganap sa kanilang hinaharap. Yung mga pangyayari connected doon sa close of probation o pagsasarado ng pintuan ng awa at yung gawain ng paghahanda sa panahon ng kabagabagan ay maliwanag po na inilahad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sulat ng Biblia, una, pangalawa, ng sulat ng Spirit of Prophecy, none other than Ellen White.
Pero sinasabi dito, multitudes have no more understanding. Maraming hindi naunawaan yung mga importanteng sinasabing ito ng hula na mangyayari bago ang pagsasara ng pinto ng awa at ang kawakasan ng sanglibutan, na para bagang hindi sinabi. Bakit ganito po ang thinking at isipan ng maraming mga alagad, lalo na sa iglesia ng Panginoon? Kung paano noon, binaliwala noon ng mga alagad, buti nga nakarecover sila Ha? Nung sinabi ni Kristo, mamamatay siya, hindi sila naniwala. Kaya nung nabuhay si Kristo, hindi maniwala si Tomas. At nung pumasok si Kristo sa silid na nagpupulang mga alagad, sabi nila, multo. Hindi nila in-expect na mabubuhay ang Panginoon Nung binalita nga ni Maria Magdalena, dahil si Maria ang nabigyan ng privilege na makita na wala na si Kristo sa libingan, nabuhay na, nung binalita sa mga alagad, hindi naniwala sila Pedro sa balita ni Maria dahil hindi nila inasahan na mabubuhay si Kristo. Ito ang problema sa tao, masyadong matigas ang puso't isip na unawain yung sinasabi ni Kristo. Kaya nga dito sa sinasabi, sa pagtatapos, sa pagsasara ng pinto ng awa, yung gawa ng paghahanda sa panahon ng kabagabagan, binabaliwala ng bayan ng Diyos. Multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Na para bagang hindi sinabi yung mga mangyayari. Itong nangyayari ngayon sa ating panahon, itong 21st century, ito ay kasama sa mga event na sinabi ni Kristo, sa mga pestilences na sinasabi. Pero bakit marami sa atin na para bagang gulat na gulat pa sa pangyayaring ito? Wala, ito'y patikim pa nga lang. Hindi pa ho ito yung final na yung kinumpara ni Pablo na mas mahirap dahil itinulad niya yung mga matindi kaganapan tulad sa isang babaeng malapit ng manganak. Pahirap ng pahirap, pasakit ng pasakit. Ito hindi pa gaano yung nararanasan natin. Ano kaya pag na-implement na itong mark of the beast? O ngayon, ito pa. Famines will increase. Pestilences will sweep away thousands. Dangers are all around us, from the powers without and satanic workings within. But their straining power of God is now being exercised. Ano po sinasabi dyan sa pangungusap na yan? Yung kagutom ay lalong titindi. Yung mga salot will sweep away thousands. Yung mga pestilences, itong COVID-19, isa lang ito sa mga salot. Sabi nga natin nun sa mga nauna nating broadcast. Yung may mga matitindi na ganap noong 1918, yung Spanish influenza. Yung Ebola virus, mas matindi yon. Mas maraming napatay yon. Pero hindi natin minamalit itong COVID. Huwag niyong ipagkamali. Ang sinasabi natin, itong nagaganap sa kasalukuyan, ito po'y nakahula na sa Biblia, at ito po'y sinasabi din ng ating propetisa na yung panganib sa ating kapaligiran dahil sa gawa ni Satanas, yung satanic workings within, at yung makikita natin dito, but their straining power of God is now being exercised. Ngayon, isa pa. In the last scenes of this earth's history, war will rage. There will be pestilence, plague, and famine. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. We should be preparing for the mansions that Christ has gone to prepare for them that love Him. Ito po yung magandang sinasabi ngayon. Sa kabila po ng mga kahirapan na magaganap sa sanglibutan, dapat nating paghandaan yung tahanan po na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam nyo, may mga relihiyosong tao ho talaga, kahit sa akin may mga nagtatanong, bakit ba nagaganap ang mga bagay na ito? Nakakatakot na yung ekonomiya pabagsak na sa buong sanglibutan. Ano ba ikang nangyayari? Nung sabihin ko kung anong sinasabi ng Biblia, merong second coming. Ito yung mga tanda lang ng ikalawang pagdating ni Kristo. Alam nyo, hindi ho nila, parang pasok lang sa kanan tenga, pero labas sa kaliwang tenga. Dahil ang iniisip nila, sana maayos pa ang mga bagay na ito sa sanglibutan. Sana magkaroon pa ng solusyon ang lahat ng ito.
Pero tandaan ninyo yung sinasabi ni Pablo sa unang bungad ng ating talata, ang kaganapan sa sanglibutan, yung kahirapan ay itinulad sa isang babaeng manganganak. Ang babaeng manganganak, sa una, sa kanyang pagbubuntis, okay pa yan. Pero sa panahon na malapit na siyang manganganak, pasakit ng pasakit, pahirap ng pahirap. Yan ang itinulad ni Pablo na magiging sitwasyon ng ating sanglibutan. So kung ating tingin ay magiging maayos pa yung takbo ng ating sanglibutan, kapatid, nagkakamali tayo ng perspective. Iba pa rin ang ating iniisip. Hindi natin pinaghahandaan yung tahanan na inihanda naman ni Kristo sa bawat isa sa atin. Doon nawa matuon ang ating pansin. Dahil itong sanglibutang ito, palala ho talaga ng palala. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa binasa natin sa unang talata, kapag sinabi ng mga tao sa sanglibutan, peace and prosperity, then sudden destruction will come upon them. Kapag sinabi ka ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung gayon, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Dahil wala na hong magiging maayos na sitwasyon ang mundo na ating ginagalawan sa kasalukuyan. Ang good news, babaguhin ito ng Panginoon. Ang kailangan natin paghandaan yung pagdating ng Panginoon. Hindi tayo dapat natatakot sa mga pangyayari. Ngayon, itong matinding kalamidad, gusto kong ipakita sa sinulat ni Ellen White sa letter 258 noong 1907. I have been shown that the Spirit of the Lord is being withdrawn from the earth. God's keeping power will soon be refused to all who continue to disregard His commandments. The reports of fraudulent transactions, murders, and crimes of every kind are coming to us daily. Iniquity is becoming so common, a thing that it no longer shocks the senses as it once did. Ano sinasabi dito ni Ginang White? Pinakita sa kanya ng Panginoon na yung Espiritu ng Panginoon, yung kanyang banal na Espiritu ay unti-unti na inaalis sa sanglibutang ito. Yun yung binanggit kanina na restraining power. Ang Holy Spirit ng Panginoon, yan po ang pumipigil sa kasamaan na maaaring gawin ng tao. Pero kapag inaalis na ang banal na Espiritu sa sanglibutan, ito na yung magaganap. Yung pagpigil ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan. The keeping power will soon be refused to all who continue to disregard His commandments. Lalong madidisregard. Hindi susundin yung gusto ng Panginoon. Kaya yung mga nagaganap ngayon, yung patayan, yung iba't ibang uri ng krimen araw-araw, yung mga corruption na nagaganap, kahit isipin mo, may mga tao talaga, hirap na nga yung ating sitwasyon sa kasalukuyan, nagsasamantala pa rin sila para magkaroon lang ng salapi. Yun yung mga sakim, greedy, yung corruption. Yung balita na yan araw-araw, kung dati, nagugulat pa, ngayon, ang sabi nga rito ni Ellen White, it no longer shocks the senses. Bakit hindi na nagugulat ang tao? Hindi na nasya-shock sa mga ganitong balita. Bakit? Inasanay na. Kumbaga parang ordinaryo na lang yung krimen, yung patayan, yung corruption, yung nakawan, rape, so on and so forth. Ordinary. Bakit? Wala nang pumipigil na spirit ng Panginoon. Pawakas na ho ang sanglibutan At ang pwede lang pigilan ng Spirit ng Panginoon ay yung mga taong gustong sumunod sa Panginoon. May pag-asa ho ang mga mananampalataya. Pero kung ikaw ay talagang lalabag at lalabag sa Diyos at gusto mong gawin ang gusto mo, maaalis talaga sa'yo yung restraining power, the Spirit of God. Yung pumipigil pa sa yung gumawa ng masama. Kung tuloy-tuloy kang lumabag sa ating Panginoon. So ngayon pakita natin sa next slide. God speaks through calamities. Ang Diyos po ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga kalamidad na nagaganap ngayon. Kaya hindi dapat tayo natatakot, nagugulat, bakit ganito ang takbo ng mundo? Itong COVID, bahagi po ito. Hindi ito yung major issues. Bahagi po ito ng mas matindi pang kaganapan. Ang Diyos po ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga natural disasters. Baha, lindol, tornado, pagputok ng bulkan. Isipin nyo, itong first quarter ng taon lang ito, na 2020. Bulkan, pumutok sa Taal. Sunod, COVID-19. Ano pa kaya ang mas matindi? Meron pa, dahil sabi ng Biblia, itinulad sa isang babaeng malapit ng mga anak. Pasama ng pasama. So ang Diyos nangungusap sa pamamagitan ng mga bagay na ito.
tinatawagan ng Diyos ang mga tao sa sanglibutan. Sa manuscript releases, ito ang ating mababasa na isinulat noong 1902. Pwede dyan ka lang. The plagues of God are already falling upon the earth, sweeping away the most costly structures as if by a breath of fire from heaven. Will not these judgments bring professing Christians to their senses? God permits them to come that the world may take heed, that sinners may be afraid and tremble before Him. Ito po mga salot ng Diyos na nagaganap sa sanglibutan. Hindi po ito yung huling 7 salot ha. Tinalakay natin dun sa nauna nating broadcast. Ang 7 salot ay panghuli. Tinatawag yan na kagalitan ng Diyos. Ang COVID-19, part po yan ng mga salot. Bahagi lang yan. So ngayon, bumabagsak na dito sa ating sanglibutan. At sinasabi ngayon dito, ipinahintulot ito ng Diyos para tawagan yung senses ng tao. Yung ating isipan. Para sundan yung sinasabi ng Diyos. Upang ang makasalanan ay matakot at manginig sa harap ng Diyos. Pero ano ang nangyayari? Wala hong nginig sa harap ng Diyos eh. Natatakot ang tao at nanginginig doon sa mga nangyayari, pero hindi natatakot doon sa pwedeng mangyari at mangyayari na judgment ng Diyos in our near future. Hindi ho pinaghahandaan ang coming judgments. Ang pinaghahandaan ho ay kung paano maligtas sa kasalukuyang mga salot na nararanasan. Yan po ang nakakalungkot na takbo ng puso't isip ng tao. Hindi naiisip na ang Diyos nananawagan na malapit nang magwakas ang sanglibutan. Kung paanong nakita ito ng mga world leaders na ang sanglibutan ngayon matindi na, palala na, disastrous na. Bagamat wala silang biblical perspective, nakikita nila ang Diyos nananawagan sa sentido talaga ng mga tao. Pero ano ang nangyayari? Hindi yung iniisip ng mga tao na ito nga ang pagdating ng Panginoon sa kabila ng kaliwat kanang mensahe na ang Panginoong Yesus malapit nang dumating sa ikalawa. Kaya nangyayari at pinahintulot ng Diyos sa mga bagay na ito. So ngayon, balik tayo sa destruction ng Jerusalem. Pakita natin yung larawan ng pagkawasak ng Jerusalem. Ito yung history na sinulat noon ni Milman. Pakilagay yung history ni Milman, The History of the Jews, Book 13. At mababasa din sa Great Controversy sa pages 29 and 30 na kanina binanggit natin na ang ating Panginoon ay nagbigay na ho ng warning na kapag pinaligiran ng Jerusalem, ang kanyang pagkawasak malapit na. Pero bago mangyari ang pagkawasak, nagdagdag ng mga signs ang Panginoon. Sabi rito, signs and wonders appeared, foreboding disaster and doom. In the midst of the night, an unnatural light shone over the temple and the altar. Upon the clouds at sunset were pictured chariots and men of war gathering for battle. The priests, ministering by night in the sanctuary, were terrified by mysterious sounds. The earth trembled, and a multitude of voices were heard crying, "Let us depart hence." Ito po yung sinasabi ng historian na si Milman, kung ano yung mga tanda at kababalaghan bago nawasak ang Jerusalem. Nagdadagdag ang Diyos ng signs and wonders. Ganon kabuti ang Diyos, naaawa siya sa mga Hudyo. Bagamat sa prophecy na mawawasak ang Jerusalem. At sinabi ni Kristo yon. At ito po hindi nakatala po ito sa Biblia. Nakatala po ito doon sa nakita ng mga Hudyo bago mawasak ang Jerusalem. Ano daw? Yung mga tanda at kababalaghan. Gaya ng minsan, doon sa kalagitnaan daw ng gabi, merong isang hindi natural na liwanag na nagliwanag doon sa templo ng Jerusalem, maging sa kanyang altar. At minsan, doon sa mga ulap, doon sa sunset, nung lumulubog ng araw, nakita, yung kumbaga parang nanonood ka ng movie, yung mga ulap, nakita nila doon nung sa panahon ng sunset, nakita nila yung larawan ng mga chariots of men of war. Nagtitipon para sa laban. Parang napipicture out mo doon sa paglubog ng araw, sa kanyang kalawakan, sa kanyang mga ulap, na parang may mga yung battle formation. Men of war na nagtitipon para sa laban. At nakita din, bago ang pagkawasak ng Jerusalem, the priest ministering, yung pare na nagmiministeryo nung gabing yun sa sanctuary, natakot siya dahil may mga naririnig siyang tunog. Yung lupa ay talagang nayayanig.
at maraming mga boses na naririnig. At ang sinasabi ng maraming boses, let us depart hence. Ibig sabihin, umalis sa Jerusalem. Tumakas, lumabas sa Jerusalem. Yun yung mga kababalaghan na nasaksihan ng mga Hudyo nung panahong yon bago yung destruction ng Jerusalem. Isa pa, ito pa. The great eastern gate, which was so heavy that it could hardly be shut by a score of men, and which was secured by immense bars of iron, fastened deep in the pavement of solid stone, opened at midnight without visible agency. May mga nangyari pa daw nakakatuwa doon sa Jerusalem, doon sa malaking gate sa silangang bahagi, yung Great Eastern Gate, na kumbaga hirap na hirap buksan yun kahit gaano pa kayo karami. Hirap na hirap buksan yung gate na yon. Pero nung ating gabi, nagbukas yung gate na walang nakita kung sinong nagbukas. Imagine ninyo, kahit maraming taong magbukas, mahihirapan. Pero nung gabing yon, nung hating gabi, nagbukas yung gate. Yun yung isa sa mga kababalaghang naganap before sa destruction ng Jerusalem. Ano pa? Eto pa, ang sabi pa ni Milman, for 7 years, a man continued to go up and down the streets of Jerusalem declaring the woes that were to come upon the city. By day and by night, he chanted the wild dirge, a voice from the east, a voice from the west, a voice from the four winds, a voice against Jerusalem and against the temple, a voice against the bridegrooms and the brides, a voice against the whole people. Sa loob daw ng 7 taon, may isang lalaki na nagsisisigaw lagi doon sa lansangan ng Jerusalem na sinasabi niya na yung merong kaabahan na mangyayari sa Jerusalem. Yung salitang aba, masaklap na pangyayari yon. Merong kaabahan na mangyayari daw sa siyudad ng Jerusalem. Boses galing sa silangan, boses galing sa kanluran, boses laban sa Jerusalem at laban sa templo. Sa loob ng 7 taon, yung lalaking ito nagsisisigaw. Yun ang laging sinasabi. Sa loob ng 7 taon, before the destruction of Jerusalem. Ngayon, ito dagdag pa. This strange being was imprisoned and scourged, but no complaint escaped his lips. To insult and abuse, he answered only, woe, woe to Jerusalem, Jerusalem. Woe, woe to the inhabitants thereof. His warning cry ceased not until he was slain in the siege he had foretold. Itong lalaking nagsisisigaw na ito sa loob ng 7 taon, siguro napiko na yung gobyerno ng Jerusalem, pinahuli siya, at kumbaga pinahirapan siya, ibinilanggo siya, pero hindi man lang nagreklamo itong taong ito. Ni isang salita ng pagreklamo. Hindi siya nagreklamo. Nung sinaktan siya, nung kinulong siya. At ang sinasabi nga niya, sa aba ng Jerusalem. At syempre, nung nalusob na nga ang Jerusalem noong 70 AD, namatay kasama yung lalaking yon. So sinasabi natin dito, hindi nagkulang ang Diyos ng mga warnings, ng mga babala, bago niya igawad yung kanyang judgment. Ang destruction ng Jerusalem ay kinumpara sa destruction na magaganap sa panahon bago dumating ang Panginoong Hesus. Mawawasak ko itong sanglibutan. At nagbigay ang Panginoong Hesukristo sa Matthew 24 ng laksa-laksang babala kung ano ang magaganap sa sanglibutan bago dumating si Kristo. Digmaan, mga false prophets, famines, pestilences, earthquakes, palala ng palala, patindi ng patindi. Yung araw ay magiging gaya ng kadiliman, hindi magbibigay ng liwanag. Yung buwan magiging kulay dugo. Yung mga bituin sa langit, mga lalaglag. Yan po ay literally naganap ayon mismo sa sinabi ng Biblia. Itong sitwasyon natin, ito yung sitwasyon na palala pa ng palala. Pero meron tayong pagkakataong paghandaan yung pagdating ng Panginoon. Isang huling pangungusap ang aking babasahin dito. Testimonies for the Church, Volume 5, page 464, 465. The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath
will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Nakita na naman ninyo yung pagkukumpara ni Ellen White. Kung paano bago nawasak ang Jerusalem sa pamamagitan ng pagbibigay muna ng warning ni Kristo, signal na ito ang sign bago mawasak ang Jerusalem. Pinalibutan muna sila. Pagkakataon ng mga Christians na tumakas. So ganun din ang sign bago ang destruction ng ating sanglibutan, ang tanda na magaganap ay ipapatupad yung Papal Sabbath, which is the Sunday Law. Kapag pinag-usapan ang pagpapatupad ng Sunday Law, yan yung panahon na iwanan na natin ang syudad. Yan ang sign. Dahil kapag nangyari na hindi natin agad iniwan ito, nagpaantala pa tayo, kapag pinag-usapan na ang Papal Sabbath or National Sunday Law, yan ang panahon. Yan ang tanda. Kung paano nagbigay ng tanda sa Jerusalem na pinalibutan ng mga Roman soldiers, ang sign, bago dumating si Kristo, ay ang enforcement ng Papal Sabbath or Sunday Law. Panahon na para iwanan ng syudad. Tumakas na tayo sa mga kabundukan. Yan ang final sign. Ngayon nga, sa ating pong panahon, hindi tayo makalabas. COVID pa lang ito. May mga checkpoints na huhulihin ka na kapag naantala ka rito. Sa panahon pa ng declaration ng Mark of the Beast. So ito ang warning. At kung tayo hindi maganda, yung mindset natin ay nandito pa rin tayo sa maayos nating kalagayan. At nagpaantala ka sa pagtakas, yan ang dadagan sa iyo, ang sanglibutan na ito. Sundan natin ang sinabi ni Kristo. Sundan natin ang sinabi ng ating propetisa. So sa paghahanda sa huling araw na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ang mga warnings and signs, laksa-laksang sinasabi sa Biblia. Huwag sana tayong masama doon sa sinasabi ni Ellen White na multitudes ay hindi naintindihan ang warning ng ating Panginoon. Kung paano ang mga unang alagad ni Kristo, mabuti na lang nakarecover. Hindi nila inintindi na si Kristo nga'y papatayin. Ayaw nilang paniwalaan. Ganon din ang mangyayari sa huling araw. Sana hindi tayo mapasama sa mga taong parang hindi nakarinig ng mensahe ng warning. So ito'y preparation po natin. Yung mindset natin, hindi talaga tayo taga-sanglibutan. We are pilgrims on this earth. We are not settlers on this earth. Hindi po tayo nakatira sa sanglibutan. Tayo po'y manlalakbay sa sanglibutan. Kinakailangan ng ating laman ng isipan ay ang tahanan na inihanda ng Panginoon sa langit na bayan. Yun po ang para sa atin. Kaya nga sabi ni Kristo sa John 14:1-3, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan doon sa langit. At kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y muling paririto at tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Yan po ang mensahe sa atin ng Panginoon. So ang krisis na ito, ulitin ko, lalala, at lalala pa. Kung ikaw kapatid, umaasa ka pa na magiging maayos ang sanglibutan, ikaw po ay settlers ng sanglibutan. Hindi ka pilgrims o manlalakbay. Sana mapabilang ang bawat isa sa atin sa mga taong manlalakbay lamang sa sanglibutan at ang hinahanap na tahanan ay ang tahanang inihanda ng Panginoon sa langit na bayan. Pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Okay? So bago po tayo lubusang magtapos, kayo po ay aking inanyayahan sa isang pagtatalagang panalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po na muling binuksan sa aming puso't isipan ang mensahe ng inyong mga tanda, mga babala, mga kaganapan na sinabi ninyo bago dumating ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Nakita namin ang mga kaganapan ito sa sanglibutan ay ipinaunawa na ninyo sa inyong banal na kasulatan. At ngayon, nakita namin sa mga writings ng inyong propetisa ng mga pangyayaring ang ito'y palala ng palala. Sinasabi ninyo sa kasulatan ng mga bagay, ang mga kahirapan nito sa mundo ay titindi pa ng titindi. Tulungan kami, O Diyos, ng aming isipan na katuon lamang sa aming Panginoon. Kung paano siya nanawagan na magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Tulungan kami, O Diyos, na magawa namin ang lubusang pananampalataya
upang hindi kami madala ng sitwasyon, mga negatibong sitwasyon o kaganapan sa aming paligid. Tulungan kami na maging mapayapa, magiging masigla sa pananampalataya upang kami maging epektibong daluyan ng pagpapala ng aming kapwa, sa aming kapwa. Ang inyong mga salita ang maitawid namin sa kanila, at ang pag-asang ipinagkaloob nyo sa amin ay maging pag-asa rin at maging karanasan ng bawat kaibigan namin na nakakarinig ng mensaheng ito at ng aming mga nakakasalamuha. Pagpalain ang aming mga kapatid at mga kaibigang nanood sa gabing ito, madama nila ang inyong presensya, at upang sila'y maging masigla na paghandaan ang pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith sa Vesper program ng Pasig Seventh-day Adventist Church ay nagpapaalam muli sa gabing ito, at sa sunod na pagkakataon, tayo po muli ay magkasama-sama. Ito po si Brother Melvin Sarmiento kasama ni Princess Aliyah Sarmiento bilang atin pong technical, at ang nagkaloob ng ating awiting live, ang aking may bahay si Maylin Sarmiento kasama ni Princess Aliyah Sarmiento. Ito po muli si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.